Binati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible, wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible.
magpuri. Ngayong Pasko ay sumamba, purihin siya, awitan siya. Hallelujah, Hosanna. Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, purihin siya, awitan siya. Hallelujah, Hosanna. Karapat dapat purihin, karapat dapat dakilain, karapat dapat sambahin. Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, purihin siya, awitan siya. Hallelujah, Hosanna. Karapat dapat purihin, karapat dapat dakilain, karapat dapat sambahin. Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, purihin siya, awitan siya. Hallelujah, Hosanna. Ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba, ngayong Pasko ay magpuri, ngayong Pasko ay sumamba. Pwede po ba nating isigaw sa buong mundo, buhat sa Pilipinas, maligayang Pasko! Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesu Cristo.
katapatan. Simoy ng hangin ay may awit na pahiwatig. Mga anghel ay umaawit ng bagong himig, nananabik sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa kabila ng lahat, magtitiwala sa'yo. Ibabahagi ang liwanag mo sa araw ng Pasko'y may pag-asa, pagkat Jesus ikaw ay kasama. Sa araw ng Pasko'y may ligaya, pangakong kaligtas ay nakamit na. Mundo man ay magbago, pag-ibig di maglalaho, liwanag ka ngayong Pasko. Jesus, biyaya mo ay aming pagsasaluhan, di mauubos pagpapala mo at kabutihan. Nagniningning ikaw ang tala sa kalangitan. Sa kabila ng lahat, magtitiwala sa'yo. Ibabahagi ang liwanag mo sa araw ng Pasko'y may pag-asa, pagkat Jesus ikaw ay kasama. Sa araw ng Pasko'y may ligaya, pangakong kaligtas ay nakamit na. Sa araw ng Pasko'y may pag-asa, pagkat Jesus ikaw ay kasama. Sa araw ng Pasko'y may ligaya, pangakong kaligtas ay nakamit na. Mundo man ay magbago, pag-ibig di maglalaho, liwanag ka ngayong Pasko. Tayo'y magdiwang, umaawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magaganap. Tayo'y magpugay sa sanggol na tagapagligtas, pangako'y sumisilay sa pag-asa niyang taglay. Pagmamahal niya ay tunay, tanging regalo sa... Oop, ay nawala tayo ah. Magandang araw po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday Worship Special Day. Bakit nakababa yung ating sounds? Teka, balikan natin yung magandang sounds natin. No po?
Parang naputulan tayo ng sounds. Okay, praise God. Magandang araw po sa bawat isa. Sayang, nasa momentum na sana ha. O, nawala pa ha. Praise God. Kamusta po kayong lahat? Again, maligayang Kapaskuhan po sa bawat isa na nakatutok po dito po sa ating live broadcast. Ngayon pong araw po ng linggo, December 24, Bisperas. Ayan. Pagsalubong sa panibagong Pasko sa taong ito. Ano po? Wala na naman. Ayan. Panibagong Kapaskuhan po ang saan ka na? Yun! Sorry po, nagkamali lang. Panibagong Kapaskuhan na naman po naghihintay po sa ating lahat. Siyempre, bukas ay sasalubungin po natin ang araw ng Kapaskuhan. Siyempre, alam po natin na ang araw ng Kapaskuhan, ang sineselebrate ay ang ating Panginoong Jesucristo. Isang pinagpala at maligayang Kapaskuhan. Ayan. Maligaya dahil si Kristo ang ating pong dahilan kung bakit po tayo nagse-celebrate. Again, maligayang Kapaskuhan po sa ating lahat. Merry Christmas sa buong HPC family. Ayan. Yes. At dahil Kapaskuhan, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon ay patuloy na mangungusap sa atin ngayong araw ng linggo. At syempre, wag natin kakalimutang isama ang ating mga mahal sa buhay. I-share natin sa ating loved ones, sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, mga katrabaho, ang mensahe po ng Kapaskuhan ngayon pong araw na ito. At mamaya, alam kong ready ka na sa pagsalubong sa Kapaskuhan. Ready na rin po yung mga bata, mga anak natin na makatanggap ng mga aginaldo at mga Pasko. Nawa po wag nating malimutan na ipaalala sa kanila ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan. No po? May matanggap o wala, alam natin ang mensahe ng Kapaskuhan ay mahalagang maintindihan na si Kristo ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan. Ayan, praise God! Again, sa lahat ng mga kapatid natin, please share our live broadcast. At kung hindi ka pa nakapag-like at nakapag-follow sa ating official FB page, pwede nyo pong i-like at i-follow ang ating official FB page. Share nyo na rin po, mga kapatid. And also sa mga nanonood po dito sa ating YouTube, official YouTube channel. Ayan, nanonood na po ng ating YouTube premiere. Maraming salamat po sa inyo pong panonood dito po sa YouTube channel. Huwag kakalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para lagi po kayong may mga bagong mga notification kapag tayo po ay may mga videos. Ayan. Praise God. Magandang umaga po. Again, Merry Christmas. Okay? Purihin ng Panginoon mula po sa akin at sa aking pamilya. Nais ko pong batiin po ang bawat pamilya at bawat kapatid natin sa iba't ibang sulok at iba't ibang bahagi ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maligayang Kapaskuhan. Praise God! Dahil Kapaskuhan, special po ang mensahe natin. Hindi muna tayo magsisiris ng Book of Genesis, Abraham's life and journey. Ngayon po ay tutok tayo, syempre naman, sa pinakasentro ng Kapaskuhang ito. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Pag-usapan po natin ay patungkol sa mensahe ng Pasko na baka maaaring paalala sa atin ito ng Panginoon na ang tunay at dahilan ng ating selebrasyon ngayon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sandali po tayong manalangin at hingin natin sa Panginoon, magpasalamat tayo, patiin natin siya, alalahanin natin ang ginawa niya sa atin sa lahat ng oras at panahon sa taong ito na ipinagkaloob niya sa atin. Ngayon ang araw na kung saan maalala natin ang pasalamatan natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Purihin po ang Panginoon, sama-sama po tayong manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Ang araw na ito, Panginoon, na kung saan sasalubungin po namin mamaya ang pag-alala na minsan sa mundong ibabaw ay dumating ang isang sanggol at tagapagligtas sa isang sabsaban na kung saan kasama ang mga pinili mo, O Diyos, na maging instrumento upang dumating sa amin ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng lahat ng Panginoon. Ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, yan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa araw na ito, bukas ay isa-celebrate ng lahat ang birthday, ang kapanganakan mo, O Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Naniniwala kami, Panginoon, na ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan ay Ikaw, aming Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, salamat dahil ngayong umagang ito ay mapapaalalahanan mo kami sa tunay na mensahe ng Pasko. Mapapaalalahanan mo kami kung sino ang sentro ng selebrasyon ng aming pagdiriwang ng Kapaskuhan. At turuan mo kami, Panginoon, na makita ang halaga nito, na kung saan meron kaming Panginoong Jesucristo na minsan 2,000 taon na nakakalipas, nakapiling namin ang Hari, ang Panginoon, ang tagapagligtas. Our dear Holy Spirit, guide us, mold us, teach us, obey us, obey, Lord, may we obey you, Lord God. Thank you, Lord, for your guidance, your revelation, O God, na ipinagkakaloob mo po sa amin. Maraming salamat, Lord, as we encounter you this very, very special season. Lord, salamat dahil binibigyan mo kami ng pusong nagpapakababa, pusong handang ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, na wala kami, Panginoon, kung wala kayo. Wala kami magagawa kung wala kayo sa aming buhay. Ay Lord, nagpapasalamat kami dahil ngayong araw ay may enkwentro namin kayo sa araw ng pagsamba, araw ng pamamahinga, araw mo, O Diyos, na kung saan maririnig ka namin, Panginoon, ang mensahe sa araw na ito. Gabayan niyo po kami, ihanda mo po ang aming mga puso. Nakikita mo po at alam namin, Lord, ikaw lamang makakasiyasat sa pinakamalalim sa aming mga puso. Ikaw lang makakasiyasat ng tunay na naming damdamin, tunay naming motibo, tunay naming iniisip, Panginoon, at sinasabi, Lord, patawarin mo kami. Pakalinisin mo kami sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng kasalanang aming nagawa. Inihayag man namin sa iyo o hindi, patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo at maranasan namin ang iyong pagkilos sa aming buhay sa araw pong ito. Isinusuko po namin ang lahat sa iyo, aming banal na Espiritu. Kayo po ang manguna sa amin, kayo po ang gumawa sa amin, kayo po ang manguna sa amin, kayo po magpastor sa amin, kayo po magsalita sa amin, at kayo po magbigay ng tagumpay sa pagsambang ito ngayon pong umagang ito. Maraming salamat. We give you all the glory, honor, and praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus, by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Okay. Pasko na po bukas. Ayan. Kamusta po kayo, mga kapatid? And welcome po sa ating pong special Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba Christmas Worship Service. Kung ano man ang tawag mo, ito'y
pagsimba, no, samba, worship, ano man ang iyong tawag, ang mahalaga po dito, binigyan natin ng oras at panahon sa araw na ito, araw ng pagsamba ngayong araw ng linggo. Okay, alam ko pong busy po ang lahat, no po, sa paghahanda. Marami pong mga nagbabalot na ng kani-kanilang mga regalo, no, mga Christmas gift sa inyong mga inaanak, mga naglalagay ng mga pera sa ampaw, yung po mga naglalagay ng mga regalo, yung mga nag-e-effort talaga na magbalot, magayos, no po, yung binibili talaga yung the best, yung pinaghahandaan, at most especially yung mga pagkaing ihahain sa mga reunions, ayan, sa mga gatherings, no po, maraming mga mangyayari po na at maraming busy sa araw na ito. I hope and pray na kahit po tayo busy sa paghahanda para bukas sa mga darating na mamamasko, ay wag nating kalimutan na ang araw ng Kapaskuhan, bagamat isang araw lang ito sineselebrate, ay pagkatapos ng 25 ay magdadaan na naman ang Pasko, 26, 27, tapos magpapalit ng taon. Marami na naman tayong maririnig ng mga quitis, piccolo at mga 5-star na maririnig natin, no? Sa mga susunod na araw ay marami pong maghahanda, no po, maraming busy. I hope and pray na mag-enjoy tayo sa Kapaskuhang ito. Pero wag naman po nating malimutan na parang pagkatapos ng Kapaskuhan at pagkatapos ng maraming pagdiriwang, dumaan ang Kapaskuhan at parang bumalik na naman sa undas ang ating mga muka. Anong ibig sabihin ni Pastor na bumalik na naman na parang araw ng mga patay ang mukha natin? Kasi ubos na ang pera, ubos na ang napamaskuhan, no? Wala nang 13th month pay, no? Wala na. So, teka. Let's stop and think for a while na ano ba talaga ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan? Ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko? Sana po mga kapatid, ang araw na ito ay magpaalala sa atin at paalala rin ng Panginoon sa atin na bago tayo magpakabisi sa maraming bagay, ay maintindihan natin as we celebrate this season, no? Wag naman natin kalimutan the reason for this season. Ano ba ang mensahe ng Pasko para sa iyo? Pag dumaraan ng Pasko, ano ang mensahe nito na nagdudulot sa buhay mo? Unang nais ko pong ipaunawa sa bawat isa, gaya ng ipinaunawa sa akin ng Panginoon, na una ay yung mensahe ng Pasko ay ang Panginoon. Lagi nating tatandaan ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano man ang pagkakalagay dyan, Christmas, Xmas, o anumang konteksto, basta mga kapatid, alam nyo po kung sino ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa mata ng ordinaryong tao, iba ang impact kapag Pasko, kapag sinabing Christmas. Ano po? Ang okasyon pong darating bukas at ang okasyong ating pinakahihintay na sasalubungin mamaya sa Noche Buena ay ang tunay na bida ay ang walang iba kundi ang ating Panginoon. Wala na pong iba. Huwag po nating palitan ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate. Huwag po nating palitan ang tunay na reason kung bakit po tayo nag-get together. Ano po? At hindi po ito pagbibida sa mga bago nating mga isusuot na damit. Ang Kapaskuhan po ay hindi po para magbida ng mga bago nating sapatos, mga natanggap nating pera na tig-20, tig-50, tig-100, tig-200, tig-500, tig-1,000. Nais ko pong ipaalala na ang bida sa okasyong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Si Kristo
ang tunay na reason ng season na ito. Ang Panginoon ang tunay na mensahe ng Pasko. Marami nagsasabi, birthday nga ni Lord ito eh. So dahil birthday ni Lord, celebrate natin. Pero ang tanong, alam ba nila kung sino at kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin? Napakahalaga na ang pagse-celebrate ng araw ng Kapaskuhan ay alam natin kung sino at kung ano ang ginawa ni Lord sa ating buhay. This season, mga kapatid, ang araw ng Kapaskuhan is the best season to share God's love, to share God's kindness to everyone. Sabi nga sa Bible, God's goodness leads to repentance. Balikan natin yung kasaysayan, mga kapatid, no? Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamagitan ng banal na spirito. Ito ay isang eksena na parang sa isang pelikula na mayroon pong ipinanganak sa isang sabsaban. Pero ito po'y katotohanan at hindi po ito gawa-gawa lamang. Nawa po ang araw ng Kapaskuhan ay magsilbi po sa ating paalala na mayroong Kristo na tunay na dahilan kung bakit tayo naririto. Ibahagi po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin at sa maraming tao. Kasi ang kabutihan ng Diyos ang naglilid sa atin para tayo magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan. Pag pinag-uusapan natin ang Kapaskuhan, pag-usapan natin yung kabutihang ginagawa ng Panginoon sa atin sa loob ng isang taong nagdaan. At makikita po natin na yung mga ginawa ng Panginoon na magdadala sa atin at mag-aakay sa atin patungo sa pagbabago. Ang kabutihan po ng Panginoon sa atin ang siyang makapagpapabago sa atin. Pag nakikita po natin ang Panginoon at yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin, sa buhay natin mismo, sa ating pinansyal, sa ating negosyo, patuloy ang pasasalamat natin. Pag iniisip natin, no, ang laki-laki ng mundo, ang laki-laki ng universe, pero isa tayo sa naririto. Ang laki-laki ng mundo, isa tayo sa pinagkatiwalaan na makakilala sa Kanya. Isa tayo sa mga pinili ng Diyos. Bagamat tayo po'y nagkakasala, no, marami tayong pagkakataong binibitawan natin ng Diyos, binabaliwala natin ng Panginoon, pero the good thing about the Lord, patuloy ang paglapit ng Panginoon sa atin para tayo po ay i-reach out. Para lang abutin ka, abutin ako. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Patuloy siyang lumalapit sa atin. Patuloy siyang nangungusap sa atin para abutin tayo. Hanggang sa ipinadala niya. No? Hindi na kontento na patuloy ang paglapit ng ating Diyos Ama. Hindi siya nakontento hanggang sa ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Balikan mo yung moment na yan, na ang Panginoon sa ating buhay ay gumawa ng paraan para tayo po ay maabot, para tayo ay magbalik loob sa Kanya. The Lord is good, and He is good all the time. The Lord is gracious, and the Lord is God. God is love. Ang una at pinakahigit na kahulugan at mensahe ng Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang tunay na kahulugan at mensahe ng Pasko. Ang ating tagapagligtas. Ang tagapagligtas na sumasa atin ngayon. Ang tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ang Emmanuel na ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Look at this, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos.
Pangalawang mensahe ng Kapaskuhan ay ang pamilya at pagkakaisa. Habang tayo po'y busy sa mga family reunions, no? At habang tayo'y nagbubulay-bulay ng kapanganakan ni Kristo, no? Iniisip ko po na si God ay God of the impossible. Bakit? Kasi nare-realize ko, pwede kayang lumitaw si Jesus as a full-grown man na tao na, yung malaki na, hindi na niya kailangan dumampa sa isang sabsaban, maipanganak ng isang babae, no? Ginamit pa rin, para bang pwede naman siyang hindi na ipanganak, pwede naman siyang dumating sa mundo na malaki na, si Jesus na mismo, no? Na hindi na siya kailangan ipanganak ni Maria. Pero, imagine God still used Mary and God still used Joseph as His instruments. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos ang tinatawag na human mechanism to give birth. At napapansin natin, isa sa mga human mechanism na ginamit ng Panginoon ay yung tinatawag na institution of family. Yung halaga ng pamilya. Ano po? And the institution of family to give birth to a Messiah, to our Savior, to our Lord, no? Our Lord and Savior. Ibig sabihin, kung mas malalim na theological truth pa, no, on why God used Mary and Joseph, ibig sabihin, kaya niya ginamit si Mary and Joseph para siya po ay 100% Diyos na hindi naman ginawa ng dalawang tao, kundi ipinagbuntis ni Maria na puro na galing sa salita sa banal na spirito, ipinagbuntis, no? Hindi po ito galing sa pagmamahalan ni na Mary and Joseph. Ito po ay si Mary ay nag-conceive, no, nabuntis dahil sa banal na spirito. And also, walang dugong nananalaytay ng tao kay Jesus, kay Mary. Pero bakit kailangan niyang gamitin? Kasi nga, kapag siya'y nanganak, mga kapatid, kailangan ng dugo na walang kasalanan. Walang bahid ng anumang kasalanan. And then, para maging fully God and fully man si Jesus, no? Naisip lang natin, kaya niya siguro pinadaan sa mga taong ito para makita na merong dalawang nature. Nature of God and a nature of man. No? Kaya ginawa ni Lord John na ganun ay para rin maipakita, naniniwala ako, higit sa lahat, o sa mas malalim pag theological truth na sinasabi ng ilan, mas isa lang ang pumapasok sa isip ko. Ipinakita ni Jesus ang importansya ng pamilya. The importance of the family. Isipin natin, papaano na lang po kung hindi inako ni Jose ang anak ni Maria? Alam niyo po, during that time, babatuhin si Maria kapag nalamang siya'y nabuntis ng under the siya ay engaged na, no? Babatuhin siya hanggang siya'y mamatay. So inako ni Joseph ang batang si Jesus. Inalagaan niya si Mary hanggang siya'y makapanganak sa sabsaban. Ibig sabihin, the family is an institution God is honoring and is putting a great importance. Ang pangalawang mensahe ng Pasko ay pamilya at pagkakaisa. Si Jesus, no, may Mary. Si Jesus may Joseph. Ang Diyos natin, 3-in-1, Father, Son, and Spirit. Tayo mga Kristiyano, tayo tinatawag na eklesya. Meron tayong church, family of God, the church, the people of God. So meaning, ang pamilya ay mahalaga at importante sa Diyos.
family is one of the messages of Christmas. Kaya po, ang Pasko ay pang pamilya, ay para sa pagsasama-sama ng pamilya. Kaya nga ang mga pamilya nagbubuklod-buklod pag Pasko. Maraming family reunions, maraming pag-araw ng Kapaskuhan na re-reconcile, yung dating magkaaway, yung dating magkagalit, yung dating hindi nagpapansinan, ay nagkakaroon ng reconciliation at nagkakaroon ng reunited lives ang bawat bahagi ng pamilya. Bakit? Kasi sa pamilya, ang author at ang creator ng institution of family is walang iba kundi si God. Ibig sabihin, si Jesus dumating as an agent of reconciliation. Kung maaalala mo mga kapatid, marami sa araw na ito ang nagbibigay ng pagpapatawad. Nagbibigay ng breakthrough sa pamilya, no? And because we have Jesus as an agent of reconciliation between man and between God. Marami rin po na nagbabalik loob sa Panginoon sa araw ng Kapaskuhan. So, hindi lang pamilya ang mahalaga sa Panginoon. Mahalaga rin ang pagkakaisa sa loob ng pamilya. No? Kaya yung mga may tampuhan sa araw na ito, araw ni Jesus, this is the time of reconciliation. No? And also, because Christ live in us, dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, you are now an agent, a representative of an agent of reconciliation. So we are called ministers of reconciliation. Pamilya. Mahal ni Lord ang pamilya. Kaya kung mahal ni Lord ang pamilya at nais ng Diyos na ang pamilya ay manatiling nagkakaisa, mahalin po natin ang pamilyang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, dito sa puntong ito, hindi tayo ang pumipili ng ating magiging pamilya. Si Lord. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit dyan ka inilagay sa pamilyang yan. Naniniwala tayo na meron tayong purpose. No? Merong tamang purpose ang Lord. May main purpose ang Lord kung bakit tayo nilagay sa ganitong klaseng pamilya. So, mahal ni Lord ang ating pamilya. Ang gusto niya ang kanyang minamahal na pamilya ay mapuno ng pagkakaisa. Ang araw na ito, hindi lang po ito mensahe ng Panginoon, kundi ang mensahe ng Kapaskuhan ay mensahe rin para pagkaisahin ng pamilya. Kaya yung mga bagay na hindi pagkakaintindihan sa araw ng Kapaskuhan, maging magdulot po ito ng pagkakaisa. Isa pa pong mensahe ng Kapaskuhan na atin pong matatanggap mula sa Panginoon. Ang mensahe ng Pasko ay, tingnan muna natin ito. Ang mensahe ng Pasko ay mensahe rin po ng pag-asa. Mensahe ng pag-asa. Pag binasa po natin yung prophetic notes ni Isaiah, no, mula sa paparating na Mesyas, tinawag po niya ang paparating na hari at Messiah, tinawag niyang Prince of Peace. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So dumating si Jesus sa mundo upang maging instrumento ng kapayapaan at ng pag-asa. Okay? Nagkaroon po ng pag-asa ang mundong basag, ang basag na puso, ang mundong puno ng kasalanan, nang dumating ang prinsipe ng kapayapaan at prinsipe ng pag-asa, na kung saan ang basag na puso ay
nabuo dahil kay Jesus. Siya ang nagmamahal ng buo. Sa kanya nagsimula na mabuo at magkaroon ng pag-asa ang mundong puno na ng kasalanan at patungo na sa kapahamakan. Iniintay ng buong sambahayang Israel ang paparating na Mesyas dahil dadalin po ng Mesayang itong hinihintay na Mesaya ang magdadala ng kapayapaan, ang hinihintay na Mesaya, ang hinihintay na tagapagligtas ay magdadala ng kaligtasan, no? Na hindi nila namalayan na dumating na pala sa mundong ibabaw, no? Hindi nila namalayan na ang dumating Kristo na ipinanganak sa sabsaban na ang pangalan ni Jesus, na kung saan tinawag na Emmanuel, kasama natin ang Diyos, ibig sabihin, hindi nila namalayan na dumating na ang kanilang matagal nang hinihintay. Ngayon, tayo mga kapatid, alam na natin na si Jesus ang Diyos. Si Jesus ang Panginoon ng ating buhay. So, ibig sabihin, kung alam na natin na may dumating na yung katulad ng mga Israelitang nag-aantay sa Mesaya, tayo po mga kapatid, alam na natin kung kailan siya dumating. Alam natin na dumating na ang prinsipe ng kapayapaan, ang kahangahangang magiging tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama at tagapagligtas. Samantalang ang mga Israelita hindi nila namalayan. At tayo ngayon ay may pribilehiyo dahil meron tayong alam na siya ang ating Diyos, siya ang ating Panginoon ng ating buhay. Kaya tayo'y laging mayroong pag-asa. Alam niyo po, tama yung slogan ng isang commercial eh. Sabi niya, ang buhay, sabi niya, makulay ang buhay, daig pa ang sinabawang gulay. Nagiging makulay ang buhay dahil alam nating may Kristo na. Nagiging masarap ang buhay, nagiging maganda ang buhay dahil meron tayong pag-asa na mararanasan dahil kay Kristo. Amen? Kung walang pag-asa ngayon, kung wala tayong prinsipe ng kapayapaan, kung walang pag-asa na tatahakin tayo dahil kay Kristo, mga kapatid, wala na tayo na mararanasang option. Kung wala ang pag-asa ngayon, wala na tayong option to look down at your life or to look up to Him, to trust His unending love, to trust His promises. Wala na. Kung meron mang tayong pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong Kapaskuhan, na dapat manatili sa ating mga puso't isipan, ay walang iba kundi ang pag-ibig. Kung may pag-asang dala ang Panginoon, walang iba yan kundi ang pag-ibig. Ang pag-asang dala ng Panginoon, yan ay ang pag-ibig. Nang simula ay pag-ibig, hanggang sa pagtatapos pag-ibig, siya pa rin ay pag-ibig. In the beginning is grace, and grace is manifested through His love for us. Kaya nga, pag binalikan mo yung John 3:16, ganitong klaseng pag-ibig ang meron sa Diyos, na nagmamahal sa sanlibutang makasalanan. Dahil sa kanyang wagas na pag-ibig sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig, kaya nagbigay. Masarap magbigay ngayong Kapaskuhan ng merong pag-ibig. Dahil may pag-asa tayong natanggap mula sa Panginoon. Dahil sa kanyang nag-uumapaw na pag-ibig, kaya niya ipinadala si Jesus sa atin. Ibinadala si Kristo para tayo iligtas sa lahat ng ating kasalanan. Bili ni Jesus ang dakilang utos, mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. Love God and love people. Ang Pasko ay pag-ibig. Kaya kung may mga unhealed issues tayo sa ating mga puso, panahon na po ng pag-asa at pagkakaisa.
Paghariin po natin ngayong araw ng Kapaskuhan ang salitang pag-ibig sa ating mga buhay. Once a year lang mga kapatid ang December 25. Once a year lang tayo magdiriwang ng Kapaskuhan. Nawa po, hindi once a year lang tayo mahal ni Lord. Hindi lang once a year lang tayo magmamahal ng ating kapwa at magre-reunite sa ating mga mahal sa buhay. Ang essence ng Pasko ay para maging malaya tayo. Maging malaya ang buhay mo. Kinakanta lang natin palagi yung Joy to the World kapag Pasko lang. Pero sana kahit di Pasko, nandiyan pa rin yung joy sa puso mo. Paborito natin kantahin yung Gloria in Excelsis Deo. Kapag Pasko lang tayo kapag Pasko lang natin inaawit ang ganitong mga awitin, pero ang panalangin natin ay kahit hindi na Pasko, ang tanging naisin natin ay Gloria in Excelsis Deo or glory in the highest. Mga kapatid, nais kong batiin kayo ng isang maligayang Kapaskuhan. At nawa po paghariin ng Panginoon ng kapayapaan, ang pag-asa at ang pag-ibig sa ating pamilya. Tandaan natin, ang bida ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay sandaling manalangin. Ama, maraming salamat dahil ang araw na ito ay pinuno mo ng pag-asa. Ang tunay na mensahe ng Pasko ay ikaw, aming Panginoon. Araw ng Kapaskuhan ay araw mo, O Diyos, na kung saan alalahanin namin na itong araw na ito ay araw ng pagbibigayan, araw ng pagbibigay ng pagmamahal, paglilingkod, pagbibigay ng kabutihan sa mga tao at sa iba, sa aming kapwa. Lord, ito po ay magdudulot sa amin na ang araw na ito ay magbibigay ng paalala na dahil ikaw, Panginoon, ang aming sineselebrate, maramdaman sa amin ang pagmamahal mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Mauna po ang aming unang ministeryo, ang aming pamilya. Ganun din, pagbuklurin mo ng pagkakaisa na may pagmamahal at pusong handang sumunod sa iyong kalooban sa araw na ito. Maging paalala po sa mga pamilya na si Kristo ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan. Nawa, Panginoon, as a great agent of reconciliation, let the family be reconciled because of you, O Jesus. And thank you dahil isa kami sa gagamitin mo to become a ministers of reconciliation to our family. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat pamilya, Panginoon. Kaya tulungan mo kaming mahalin ito at pangalagaan ng lubos. Salamat dahil sa iyo, Panginoon, nagkaroon kami ng pag-asa na meron kaming haharaping kapayapaan. Meron kaming tatanggaping pag-asa mula sa iyo. Salamat dahil dumating ka, Panginoong Hesus, sa mundong ito upang maging instrumento ng kapayapaan at pag-asa sa aming puso. Ang pag-asang dala mo, O Diyos, ay walang iba kundi ang pag-ibig. Ikaw ang nagsimula ng pag-ibig, hanggang sa pagtatapos, pinadama mo sa amin na ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Thank you, God, for loving us so deeply. Thank you for your unconditional, your unending love, your unfavorable, talagang your unlimitless love for us and favor for us. Salamat sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para magbunsod na maipadala si Jesus para sa amin. Salamat dahil tinuturuan mo kaming mahalin ka ng lubos at mahalin din namin ang aming kapwa. Thank you, Lord, dahil sa araw bukas
ng Kapaskuhan. Hindi mo lang kami minsan sa isang araw pinapaalalahanan. Linggo-linggo ay paalala sa amin na kapag narinig namin ang pangalan mong Kristo Jesus, papaalala sa amin na ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang tunay na dahilan kung bakit may pamilya at may pagkakaisa sa pamilya. At ang ikaw ang aming pag-asa at kapayapaan na nagdaladala ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo. Kaya Lord, maraming salamat. Maligayang Kapaskuhan, maligayang kaarawan, maligayang pag-alala sa araw ng Kapaskuhan. Purihin ka, Panginoon. Lord, we glorify you in the highest. Gloria in excelsis Deo. Glory in the highest. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Mga kapatid, maligayang Pasko po at paghariin ng Panginoon ng kapayapaan at pag-ibig ang buhay ng bawat isa sa atin at ang buong pamilya ng ating Panginoon. Maligayang Kapaskuhan po at nawa po, ngayon po ay magse-celebrate tayo pagkatapos po nito. Meron na tayong reason for this season. Alam mo na ang mensahe ng Kapaskuhan, maikling mensahe pero punong-puno ng yaman at inspirasyon mula sa ating Panginoon. Maligayang Kapaskuhan po. God bless you. Glory to God in the highest. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa susunod na pag ating year-end service no po sa darating na linggo sa biyaya ng Panginoon. God bless you. To God be all the glory. Enjoy this very special moment. Jesus is the reason for this season. God bless you. To God be all the glory. Merry Christmas!